pagpunta ni Don Freak sa Dark Continent per 50. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay kalimampung kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamakal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa ating mga bida, kung saan merong isang Bryon ang tumutol sa lahat. At sabi nga niya na ang sabi nga doon ng kanilang Lord at Hari tapusin ang lahat ng pumupunta sa kanilang teritoryo. Ngunit sagot nga ng ibang mga Bryon na maaari daw kasi na ang binata na ito ang nakatakda sa propesiya. Pero sagot nga ng misteryosong Bryon na mga baliw ba kayo? Isang mahinang Bryon lang ang tinalo niya. Kaya paanong siya ang nakatakda sa propesiya? Hanggang sabi nga niya sa ating bida na huwag mong isiping napakalakas mo na at huwag mo ring angkinin na ikaw ang sugo na nakatakda. Dahil mahinang Bryon lang ang tinalo mo. Kung tutusin, wala siyang bilang dahil siya ang pinakamahina sa mga Bryon. Pero sagot nga lang ni Don Freak na hindi ko naman inaangkin ang pagiging sugo at hindi ko rin sinasabi na ako ang nakatakda sa propesiya. Ang nais ko lang ay tumulong sa mga mababang uring halimaw at sa kapayapaan ng Dark Continent. At sagot naman ng misteryosong Bryon na hindi mo na yun magagawa dahil mamamatay ka na dito ngayon kasama ng iyong mga kaibigan. Kaya ang dalawang bata natakot na naman dyan. Pero dagdag pa ng Bryon na kung matatalo nga daw siya ng malalakbay, sige daw, pagbibigyan niyang mabuhay ang ating mga bida at kakayaan niyang makaalis ng buhay sa kanilang teritoryo. At ang ating bidang hunter nga pumayag sa kasunduan. At dito na nga mag-uumpisa ang kanilang laban. Hanggang ang misteryosong Bryon umatake na dyan ng kakaibang mga halaman. Kaya ang manlalakbay napatingin ng maigi dyan dahil yung isang Bryon na nakalaban niya wala namang ganyang klaseng kakayahan na ilagan ito ng ating bida. Pero napapaisip pa rin siya sa kakaibang kakayahan ng Bryon na ito. At sa pag-ilag nga ng hunter, yung mga kakaibang ugat, tila sinusundan siya kung saan man siya pumunta at pumaron. Kaya si Don Freak nag-isip ng maigi dyan kung ito daw ba ay saklaw ng manipulator ability. Pero habang nag-iisip ang ating bida, biglang humirit dyan ang misteryosong Bryon at sabi niya,
Napapaisip ka siguro sa kakayahan ko. Dahil ibang iba ito sa kakayahan ng Brion na nakalaban mo. At pagkatapos nga niyan, ay lipat na ang scene sa pugod ng mga Chimera Ants. At diyan nga, ay pinakita si At sabi niya sa kanyang sarili, na tila wala nga daw kalaman-laman ang nilalang na yan pagkatapos niyang kainin. Dahil parang butot balat lang daw ito at tila hindi umabot sa kanyang sikmura. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, ibigla na lang may umatake sa kanya. Pero nailaga naman ito ng Royal Guards. Hanggang sabi nga nang umatake sa kanya, na masarap ba ang aking replika? At pagkatapos naman yan, ilipat na ang scene sa isang nilalang sa Dark Continent. Kung saan ang nilalang na ito ay nagmamasid lang sa madilim na kontinente. At sabi nga niya na maraming malalakas na nilalang sa mundong ito. Pero ang kailangan ko lang naman ay kapangyarihan. Ngunit sa pagkuha nito, mukhang may balakid talagang kamatayan. At yan ngayon walang iba kundi si Kurta Kazuma. Hanggang pinakita naman ang isang nilalang mula sa himpapawid at patuloy ngayon na naglilibot sa loob ng Dark Continent. At bulong nga niyan, patuloy pa rin daw kaya siyang hinahabol ng mga bantay. At dagdag niya pa, kaawa-awang Phoenix, naging bantay na lamang siya sa mundong ito. Siya pa naman ang pinuno sa kanilang angkan. Pero dito, isa na lamang siyang utasan at sunod-sunuran. Sabagay, hindi naman siya ganong kalakas. Kaya tama lang na maging bantay na lang siya habang buhay. Pero hindi ako tutulad sa kanya. Dahil hindi ako papayag na maging isang utusan. Na mas okay siguro kung ako na lang magkari sa mundong ito. At pagkatapos naman yan, ipinakita na ang mga gatekeeper sa loob ng itim na mundo. At sabi nga ni Boran na mukhang nakalayo na nga daw ang mga nilalang na yan. At sabi naman ni Cobra na mukhang wala na nga daw silang magagawa dahil masyado nang malayo ang mga stranghero. At upaubayan na nga lang daw nila ito sa mga kataas-taasan. Pero dagdag niya pa, pero sayang nga daw talaga dahil gusto niya sanang isama ang mga yan sa kanyang mga koleksyon. At sabi na nga lang ng kanilang pinuno na si Lion King na paniguradong mananagot nga daw sila sa mga kataas-taasan sa pagkakataong ito dahil natakasan sila ng mga stranghero hanggang may nakita sila na itim na paru-paro. At ito ay may daladalang mensahe mula sa Karian. At ang mensahe nga na si Lion King nga daw pumunta daw agad doon dahil gusto itong makausap ng hari ng kadiliman. At pagkatapos naman yan, ilipat na ang scene sa mga gatekeeper naman sa labas ng Dark Continent. At sabi nga nila na ang tagal naman daw bumalik nila Lion King. Mapahanggang ngayon daw kaya hindi pa rin nila nahuhuli o nakahabol ang mga tagalabas. At diyan nga biglang may humirit na isang bantay. At sabi niya na dapat kasi ako na lang ang pinahabol ni Lion King para hindi na sila nahihirapan ngayon. Dahil sa isang iglap, kayang-kaya kong huliin ang mga yon. At yan nga, sagot naman ng ibang mga bantay na ang yabang naman daw nito. Tama lang daw na sila Phoenix ang pinadala dahil ito nga daw ang pinakamabilis sa kanila. Pero sagot nga ng isang bantay na huwag niyo akong itulad sa inyo dahil magkaiba ang ating mga antas.
At pagkatapos naman yan, ibalik na ang scene sa ating mga bida. At dyan nga, patuloy ang pag-atake ng mga ugat na halaman kay Don Prix. At habang umiilig ang ating bidang hunter, sabi pa ng misteryosong Brion, naibahin nga daw siya ng manlalakbay sa Brion na nakalaban niya. Dahil ang Brion nga daw na nakalaban nito ay level 1 lamang at wala pang binhi na pinagmamalaki ng kanilang angkan. Samantalang daw siya taglay na ang binhi na ito dahil siya nga daw ay level 10 na. At sabi niya pa, napagtungtong nga daw ng ikasampung antas o ng level 10. Dito na nga daw magkakaroon o makakagamit ng binhi ang isang Brion. At gamit nga daw ng binhing ito, imposibleng matalo daw siya ng ating bida. Dahil sa isang pagkakamali nga lang daw, paniguradong tapos na ang kanilang laban. Dahil once na mahuli daw si Don Prix ng mga ugat na yan, agad daw yan dedirekta sa katawan ng ating bidang hunter, kung saan wawasakin ito ang mga laman loob ng manlalakbay. Pero sa isang iglap nga, italsik na ang Brion na yan sa napakabilis na atake ni Don Prix. Pero agad naman itong bumangon at sabi niya na hindi niya nga daw nakita yon. At dyan nga, sabi naman ng ating bida na anong antas ba ang pinakamalakas na Brion? At sagot nga ng level 10 Brion na umaabot nga daw sila sa level 100. At yun na nga daw ang sukdulan ng kanilang antas. At katunayan nga daw na ang mga level 100 nananatili sa pinakailalim ng kalupaan. At sagot naman ni Don Prix na napaka-interesante pala ng inyong angkan. Gusto ko sanang matikman ang lakas ng level 100. Pero ang pinakagusto kong makalaban sa inyo yung inyong pinuno o yung pinakahari ng mga Brion. At nagulat nga dyan ang lahat ng mga Brion. Pero sagot nga ng misteryosong Brion na hindi mo alam ang sinasabi mo, mortal. Napakalakas ng aming hari at wala ka pa sa kalingkingan nila. Baka nga sa level 2 pa lang magbukas na ang iyong buhay. Hanggang muli nang umatake ang Brion na yan gamit ulit ng mga kakaibang ugat. Kaya umilig agad ang ating bidang hunter. At sabi niya na lubhang napakadelikado nga daw ng kakayahan ng mga level 10 Brion. Dahil paano nga daw kaya kung mahuli siya ng mga ugat na ito? Tapos na nga daw kaya ang kanilang laban. At dyan nga, habang hinahabol si Don Prix ng mga ugat na halaman, sa kanyang pag-ilag sa mga ito, nawala ang atensyon niya sa misteryosong Brion. Kaya sumalis yan sa ating bida at tinatake siya ng sobrang lakas. Kaya tilapon dyan ang manlalakbay. Pero sa pagbangon nga ni Don Prix, masayang sabi niya sa Brion na malakas ang lahi ninyo. Pero bakit sunod-sunuran kayo sa mga kataas-taasan? At dyan na nga nagtapos ang part 50 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol,
Sana, huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!